Healthy ka nga, pero wala ka namang pera. Broke ka, di ba? Pangit din yun. You can have all the things in the world. Kumpleto ka dun sa apat na nabanggit ko. Hi guys, good morning, good morning. Coach G again. Anyway, vlog number 12 na tayo. And yung vlog number 12 natin is 5 aspect of life. Alin ba yung mga areas ng buhay natin na kailangan natin i-improve? And i-discuss ko sa inyo sa isa. Anyway, para maging successful ka raw, kailangan kompleto yung aspect na to. Hindi pwedeng money ka lang magaling, mayaman ka lang, pero yung ibang areas ng buhay mo, hindi okay. So, parang baliwala lang. Hindi naman pwedeng healthy ka lang, pero wala ka namang pera. Parang hindi kompleto. Hindi rin naman pwedeng super close mo lang sa pamilya mo, pero wala kang pera. Tapos yung health mo, hindi rin naman maganda. May mga sakit ka. So, hindi siya complete na success. So, i-discuss ko sa inyo yung mga areas na yon and tingnan nyo kung ano yung may improve nyo sa bawat area na yon and para ma-realize nyo lang din na ito pala yung areas na kailangang ayusin. First is money. Yan ang dapat daw na number 1 naman talaga siyang symbol ng yaman, 'di ba? Sa mundo natin, money talaga ang number 1. Pero hindi lang naman yun yung kailangan. No, you can have all the money in the world. Pero kung bedridden ka na, or may nararamdaman kang sakit, or hindi ka close sa pamilya mo, alam mo yun, ang dami mong kaaway, tapos mentally may problema ka pa, para saan yung pera? Diba? Sa'yo na lang yung pera kung ganun din naman. Anyway, kanya-kanya pa rin naman yung preference. Anyway, ang una is money. Number 1. Kailangan nating magpayaman. Kailangan nating mag-create ng money. Let's make money, ika nga. Next is health. Yan yung sunod natin. Health. Kailangan natin maging healthy. Health is wealth, ika nga. Kasi kung healthy ka, healthy lahat physically, mentally, healthy yung buong katawan mo, kaya mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. May enjoy mo siya. Kaya mong kumita ng pera kasi healthy ka naman, mentally, physically. Kaya mong magawa yung mga gusto mong gawin. Mag-sports ka, lumalakad. So, yun yung mga kagandahan ng healthy. Kaya lang, isang factor pa rin yun. Kailangan medyo kompleto. Right? Healthy ka nga, pero wala ka namang pera. Broke ka. Diba? Pangit din yun. Healthy ka, pero may problema sa pamilya. Diba? Hindi mo ka-close yung mga kaibigan mo, hindi mo ka-close yung pamilya mo kasi laging galit sa'yo or may problema sa'yo mentally. So, hindi rin. Okay? Next, after money, after health, sunod is relationship. Relationship sa pamilya, relationship sa mga kaibigan, relationship mo sa community nyo, yung mga kung paano ka makitungo sa kasamahan mo. Yan yun. Kailangan priority mo rin yung relationship mo sa ibang tao. And also, kailangan may relationship ka rin talaga sa sarili mo. First and foremost, relationship mo sa sarili mo. So, next ng money, ng health, relationship. Next is self-development. Yan. Kailangan talaga natin i-develop yung sarili natin. Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin na mag-aral. Hindi porkit nakagraduate ka na or sa school lang dapat mag-aral. Kailangan continuous. Everyday kailangan nag-grow ka para ma-develop mo, para marami kang alam. And sabi, para dumami yung income mo, nakadepende kung ano yung value na binibigay mo. So, kung ang value or yung alam mo lang is konti lang, syempre hindi tataas yung income mo. Kailangan marami kang alam or yung learnings mo, yung growth mo, yung value mo as a person mataas. Para marami kang income, maraming ibabayad sa'yo kasi kahit saan ka hilahin, alam mo kung paano mo gawin yun. Right? After self-development, next and last is spiritual. You can have all the things in the world. Kumpleto ka dun sa apat na nabanggit ko. Money, health, yung relationship mo, and yung develop mo sa sarili mo. Pero yung last, yung spiritual, kung wala ka ring relationship sa creator mo o kay God, halos baliwala rin lahat. So, kailangan meron tayong relationship kay God man or creator or kung ano man. I respect kung ano man ang tawag nyo. Kailangan meron kang relationship sa Kanya. You just have to talk to Him every day and magkaroon ka lang ng relationship sa Kanya through prayer. Malaking bagay yon. Huwag mo siyang kalimutan kasi above all this, lahat ng meron ka ngayon galing sa Kanya.
And now, dahil alam na natin yung 5 areas or 5 aspect ng buhay natin, I want you to get some paper. I-rate nyo kung saan yung pinaka meron ka and dun sa pinaka wala ka. Right? Kung kunyari, money, ang dami mong pera, o di 5 yun. Kung feeling mo 4 yung health, o di tingnan mo. And then, I want you to analyze kung ano yung naging resulta. Kunyari, ang pinaka mababa mo is health. So, siyempre, yung pinakamababa, yun yung priority mo. Doon ka na magbe-base kung paano mo gagawin yung araw-araw na gawain mo. Doon sa pinakamababa, then yung sunod-sunod na mababa, yun yung priority mo. Para mapataas mo sila lahat. Yung everyday na ginagawa nyo is kailangan merong ambag doon sa kung ano man yung mababa mo. And eventually, pag napantay-pantay mo na siya, I think success is andyan na yan, makakamit mo na yan. Yun lang, and gusto ko lang naman i-share yun sa inyo para at least yung mga successful dyan na tao, let's check din kung ano yung mga bagay na wala pa tayo. And ang kagandahan dito, pag nalaman mo kung alin yung mababa sa'yo, like for example, marami kang pera, pero kulang ka sa health, lagi kang puyat, lagi kang busy, hindi ka nakapag-exercise, ang taba mo na. So kung feeling mo dun ka mababa sa aspect na yon, then work on yourself, work on your health. Nasa sayo naman yun, alam mo kung ano yung mga iwa-workout mo para maging maayos at maging successful ka holistically. Buo lahat ng aspeto ng buhay. And yun lang, I wish you success in life, more wins, and lagi lang din natin isipin na kanya-kanya naman tayo ng definition ng success. Pero with this 5 aspect ng buhay natin, sana ma-apply natin, mag-grow natin each of them. Yun lang. Maraming salamat again, Coach G here. Thank you sa lahat ng suporta. And ingat po tayong lahat. Yun lang. Maraming salamat, Coach G here. Bye.